Atay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy namang pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama pa rin ang inyong Basta Princess DJ Raketera. And this is Yanni's Secret File. Si Yanni na nakipaghiwalay sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapakilala ng bagong lalaki. Imaginein mo yon, sinabi nung asawa niya na tsaka lang ako makikipaghiwalay sa'yo kapag may pinakilala ka na sa akin na bago. Boom! Parang damang-dama mo talaga na nagpakasal lang sila pero walang pagmamahal. Nakakalungkot naman yung ganong klaseng pagsasama. Yung wala talagang pagmamahal. Sabi nga nila, marami daw sa mga tao na magkakasama, living together, but they don't love each other. But there are so many people out there who really love each other but cannot be together. In Tagalog, magiging kabit, gano'n. Kasi, hindi po pwede. Can't be together, diba? Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Joebert Vertusado. Good evening, DJ Raketera. Tama ka. Depende yon sa edad ng mga anak ni DJ. Ngayon, kung talagang mapagdesisyonan nila na gusto nila na magsama sila, marami namang paraan para magampanan nila ang pagiging magulang nila sa mga bata kahit malayo ang isa sa kanila. Shoutout na lang po sa Team Bulacan Overdrive, Grab drivers, lalo na kay parang Marlon Loyola at Marjun Estorgio. Diba, yun yung sabi ko kanina, depende sa edad ng anak eh. Kapag may mga buhok na nakulot sa ano, pwede na mag for good dito si DJ. Basta with the consent ng mga bata. Kung baga pumayag, kung approve. Pero kung bata pa, may gatas pa sa labi yung mga bata, hindi pa tinutubuan ng kahit anong buhok doon sa ano, di pa kulot, di pa tuli, kailangan pag-isipang maigi kasi mga bata yun eh. Ipagkakait mo ba sa kanila yung presensya ng isang magulang? Hindi. At sinong nasa tamang pag-iisip na partner na okay ka doon sa kagustuhan ng partner mo na iwanan niya yung mga anak para sa'yo? Alam mo, actually, etong sender natin, napakabuti ng puso niya kasi naisip niya yun eh. Kung yung babae lang, selfish, tapos iniisip lang yung sarili niyang kalagayahan? Aba! Hindi siya magdadalawang isip na hindi pumayag doon sa tao. Sabihin niya, hindi, pumunta ka dito. Sa ayaw at sa gusto mo, gusto ko kasama kita. Ganon. Anyway, ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Darwin. Yani, I'm sorry pero kasal pa rin kayo ng asawa mo. Hindi valid na hiwalay kayo dahil may bisa pa rin ang kasal ninyo. Unless kung by process of legal separation na or annulment. Hindi tulad ng divorce tulad kay DJ. Kaya hindi ko masisisi ang mga relatives mo sa mali mong ginawa. It's better to go the legal process ng paghihiwalay ninyo. Yan po ay galing kay Darwin. I guess nung sinulat niya naman to, in the process yung kanilang annulment. Kung may pera siya, kasi negosyante naman tong nagpadala sa atin ng sulat eh. Tsaka, sinong hindi pipiliing makapagpaanal dun sa taong hindi mo na mahal? Magastos nga lang.
Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Forced marriage naman pala kayo Egos kayo dyan. Pero yung sa case ni DJ, isama na lang niya yung mga bata. If ever na bata pa yung mga bata, kung gusto nyo ni DJ ha, nagkapalagayan na nga ng loob At oo nga DJ Rocky, ang relasyon ay parang malinaw na tubig, lumalabo lang pag maraming sumasawsaw. Ang masarap lang isawsaw talaga yung hotdog sa ketchup, 'di ba? Ano pa? Mangga sa bagoong. Sarap! Woo! Ano pang masarap sausawan? Yung fishball! Saan? Dun sa minatamis na sauce. Chicharon, sa suka, yan yung mga masarap sausawan. Pero yung relasyon ng mga anak ninyo na pinili ng mag-asawa, nagpakasal na, wag nyo nang pakialaman, wag nyo nang panghimasukan yung mga desisyon sa buhay. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Arnel. Hi DJ Rocky, mas maganda ka pa talaga sa gabi. I know, right? Thank you. Ang masasabi ko lang sa ating sender na si Yani ay nakakabilib siya dahil nagtiis siya ng ganon doon sa isang taong hindi naman niya tunay na mahal. Gayunpaman, meron silang dapat ayusin ni DJ kung ito ay nabungabagabag sa kanyang kalooban na hindi siya agree doon sa piniling desisyon ni DJ na pag-uwi sa Pilipinas for good na hindi isasama ang mga anak. Pwede nilang pag-usapan ito uli ng maayos nang sa gayon ay peaceful ang kanilang pag-move forward ng magkasama. Yun lamang po. Maraming salamat from Arnel. Actually, feeling ko naman walang hindi nadadaan sa maayos na usapan Kailangan lang talaga ng oras, kailangan ng bukas na isipan para kayo ay makapag-usap ng masinsinan. Ako, Yani, saludo ako sa ginawa mo. Yung pinalitan mo yung asawa mo. Yung challenge ka ng asawa mo, tsaka lang ako makikipaghiwalay sa'yo kapag may ipinalit ka na sa akin na bago. Tinotoo mo, sis! In fairness naman sa'yo, ang galing mo dun sa part na yun, ha? You are a woman of honor. Ano ibig sabihin nun? Woman na merong word of honor. If you said words or said things about anything, pinangangatawanan mo. At tulad nito, ang dilema mo ngayon, nagmamahalan na kayo ni DJ sa loob ng 3 taon. Okay naman ang lahat, ramdam mo na may care siya sa'yo, masaya naman kayong nagsasama, pakiramdam mo may asawa ka kahit malayo siya sa piling mo. Eto na lang yun. Dilema, bakit? Bakit hindi ka payapa dun sa magiging desisyon ni DJ na dito siya sa Pilipinas na for good? Kasi nga, isa ka ring magulang. At hindi mo ma-imagine na iiwan mo yung anak mo para sa taong pipiliin mong mamahalin. Tama? Walang kahit sinong magulang na matino ang pag-iisip na iiwan yung anak niya para sumama sa isang tao na kakakilala niya lang 1 to 2, 3 years ago. Unless, yung magulang na yon namanipula na po nung bagong partner niya. Hindi magpapabaya ang magulang sa kanyang anak. Walang matinong magulang ang papabayaan ang kanilang mga anak. At nagigets kita doon, Sender Yani, na gusto mo lang naman na maging maayos yung kalagayan ng mga anak ni DJ. Masasabi man natin masamang magulang siya? Hindi. Hindi naman. Kasi hindi pa naman niya ginagawa yung paglisan dun sa mga anak He may have his own reasons kung bakit pwede niyang gawin yun. Pero timbangin yung maigi. Ilan taon na ba yung mga bata? Gano'n na ba katanda yung mga bata, yung mga anak ni DJ dun sa Canada? Ano ba yung mga benefits nila dun sa Canada? Kanino sila titira just in case pumunta na dito mismo si DJ sa Pilipinas? Nandun ba siya kasama nung ex-wife niya? Nandun ba yung mga bata kasama nung ex-wife niya? Ang ex-wife niya ba ang mag-aalaga dun sa mga bata tapos co-parenting na lang sila, magpapadala na lang siya ng financial support and from time to time pupunta ng ibang bansa?
Kasi napakahalaga ng pagpaplano at paglalatag po ng mga dapat gagawin o susunod na aksyon ninyong dalawa. Because you guys are entering a new journey ng magkasama. And dapat malinaw yun sa inyong dalawa. Because again, meron kayong mga kanya-kanyang pamilya. Meron kayong mga kanya-kanyang anak. At hindi ito dapat hindi mabaliwala. O mabaliwala pala rather. So ano ang plano? Pag nalaman na kung ano yung mga edad, feeling ko doon magsisimula yung pagdodraw ninyo ng plano ninyo together. Sabi nga, failure to plan is planning to fail. Alam mo ba yun, Kabisyo? Ulitin ko Failure to plan is planning to fail. Meaning, pag hindi ka nagplano, maging handa ka na sa failure. Bakit? Kasi hindi mo pinaghandaan eh. So again, failure to plan is planning to fail. So kailangan may plano kayong dalawa. Malinaw ang plano, mapag-usapan ninyong maigi. Paano ang magiging setup ng co-parenting ninyo? Paano yung magiging setup naman sa side mo? Yani, dun sa ama ng bata, mga bata. Hindi pa rin dapat mawawala yung suporta ng naging partner ng inyong pinipili sa kasalukuyan. Kasi parte sila ng buhay ng mga anak ninyo. At alam ko naiintindihan mo yun, Yani. Masyadong malaki yung puso mo para sa mga anak mo. At ayaw mo na basta-basta na lang maiwan yung mga anak ni DJ doon sa ibang bansa. Sabi ko nga sa'yo kanina bakit hindi mo na lang, ba't hindi ka na lang magpakuha, diba? Tapos sama mo rin yung mga anak mo para Canadian citizens na kayo. Wow! Saya-saya nun, charot, may darot. Merong libreng healthcare system. Woohoo! Wala kang babayaran pag nagkasakit ka. Dito sa Pilipinas, mamamatay ka nang may sakit ka. Kaya yung iba hindi na lang nagpapa-check up kasi bawat check up gastos. Diba? Hindi ka lang talaga may sakit sa katawan, sakit sa ulo, sakit sa bulsa, meron. Pero buti na lang talaga. Meron naman mga tumutulong sa atin. Tsaka may mga kumpanyang naniniwala, 'di ba, na abot kaya ang mga presyo ng mga medisina natin. Tulad na lang ng Unilab, 'di ba? Pag ikaw may sakit sa ulo, sakit sa katawan, binat, lagnat, o mag-Rexidol Forte ka, naipasok ko pa yun. Charot with the rot. Well, anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. For top secrets, kapiling pa rin ang inyong basa, Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yanni's Secret File. Metro's number one. Metro's number